oras na eh. Nauna na ako. Hindi, malayo eh. Kaya akala ko nauna ka na umalis. Kaya nauna ako. Okay. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating panalangin ang alay pasasalamat at natatangkilingan ng mga sumusunod ng kanilang pamilya. Maria Lourdes Ong, Jeff Ignacio, Maria Teresa Torres, Adriano Santos, Pablito at Jose Mendoza, Jerry Erfini Victoriano, Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli del Rosario, Nante at Maris de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Dr. Abitsaida Banaag, Celia San Felipe, Elmo Laguador, Alicia Arcega Viacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Paul at B. Resurrection, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, Litunua at Dan Quisco, Michelle Esteban, Edwin at Aida Gumapas, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Opino Pengsulit, Janet E. Pascual at Indy ng ADB Community, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Bunga Minor at Mayor sa Bustos, Bulacan, lahat ng mga magulang, guro at mag-aaral, lalo na sa panahon na ito ng pandemya, K.D. Recalde, Carl Servania, Carl Dominic Placido, Judith Diana Marfil, Dina Saavedra, Victor at Divina MC, Camila Lazaro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emelita de la Cruz, Jen Tamani, Dr. Marat Marito Lentino, June at Doris Pillajera, Bernard at Ene de Guzman, Susan Lumaday, Denilyn Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kabani ng pamahalaang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte.
Para sa kagalingan ni na Joan Perez, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Michael de la Cruz, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Marian Marabilla, Chelo del Mundo, Lorna Santos, Ruben Aguirre, Reggie Garcia, Marian Enriquez, Leticia Arceo, Timoteo Oruela, Minda Saison, Alicia de Vega, Mizuho Sano, Diyos sa Salangsang, at para sa kaarawan ni na Aida Resurrection, Nenita Pagya, Ivan Fernandez, Ron Mutuk, Marcos Pajardo Jr., Camille Mani, Fe Tero, Sister Maria Chona Mendiola, Lamberto Resurrection, Rosemary de la Cruz, Warren Largo, Adelisa Gabalfin, Rodora Rojas, Jose Marie Bilango, Kian de Vera, Wills de la Cruz, Mel Barehuso, Chichi Buen, Maria Fe Duran, Dustin Chego, Ron Joseph Cortez, Fanny Hoson, Neneth Bagnagua, Father Joseph Franz Dizon, Jose Marie Bilango, Jenny May Feliciano, Brenda Cruz, Oliver Bernabe, Benjo Estrella, Francisca Hiblawan, Ron Joseph Cortez, Priscilla de Mampo, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Celidonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Protasio, Susana, Tanasio, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Nemesio, Belenchito, Fernando, Candida, Raquel, Virginia, at hindi na mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang mga kawaawang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, paanyaya ng Panginoon sa kanyang pigingay paunlakan upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Sa
sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagdalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inihahayag ng Panginoon ang inihandang piging sa bundok ng Siyon na nakalaan para sa lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan.
Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinagpapasalamat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos ang kanilang pagtulong sa kanyang paghihikahos at tiniyak niya ang pagbibigay ng Diyos sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang huya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong yaon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang alipin, nakahanda ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.
Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Sapagat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pong mga pagbasa na ating natungayan at lalo tigit sa ating pong mabuting balita, ipinapahayag sa atin na kung papaano ang ating Panginoon ay nag-aanyaya, ang kanyang inaanyayahan ay hindi lamang ilang mga tao lamang, kundi ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng salit-saling lahi, sa lahat ng mga lugar, sa lahat ng dako, sa anumang panig ng daigdig. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, pinapayag sa atin ng panyaya na ito ng ating Panginoon ay sa pamagitan ng talinhaga ng kanyang binitawan. Ito'y talinhaga na tumutukoy sa paghahari ng ating Panginoon. Kaya naman marapat na tayo magnilay doon sa tatlong bagay na dapat nating malaman at dapat nating pagukulan ng pansin ukol sa kahalagahan ng paghahari ng Diyos para sa atin at kung ano ang magagawa, kung ano ang kahulugan ng paghahari ng Diyos na ito para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, ang unang-una na dapat nating tandaan, ang paanyaya ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. God's invitation is for all people. God invites everyone to partake of the feast of the kingdom. Kaya nga po lahat tayo, inaanyayahan ng ating Panginoon sa isang piging at ito ay sa paghahari sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating mabuting balita, ang hari ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Siya yung naghanda, siya yung nag-aanyaya, siya yung tumatawag sa lahat ng mga tao, pumasok na sa bulwagang pangkasalan, sapagkat nakahanda na ang piging, ipinapatay na ang pinatabang guya, gayon din ang mga pinatabang baka, nakahanda na ang lahat ng pagkain. Samantala naman, ang mga alipin naman na inutusan ng hari ay sumasagisag sa mga alagad ng ating Panginoon. Ito naman ay sumasagisag maging sa mga propeta, sa mga tagasunod, sa mga disipulo ng ating Panginoon, maging sa mga apostol na nag-aanyaya sa lahat ng mga tao na magkatipon-tipon sa piging na inihanda ng hari na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po yung pista na ito ay sumisimbolo naman sa pagtitipon-tipon ng mga tao sa lahat ng panig ng mundo upang nang sa gayon magkasama-sama sa kaharian ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, dito po sa lupa, paano ba tayo nagdiriwang ng ating piging? Paano ba tayo nagdiriwang ng ating pagpipista? Lalo tigit kapag tayo ay merong pinararangalan na patron na kung saan lahat tayo nagkakatipon-tipon din upang nang sa gayon, lahat tayo ay magpuri sa ating Panginoon at hindi naman humingi ng tulong sa mga patron na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya tignan po ninyo mga kapatid, tuwing tayo po ay merong piging o meron tayong pagpipista na ginaganap, maliban po doon sa ating mga usual na pagdarasal, maliban po sa ating usual na ginagawa na pagdiriwang ng banal na misa, lalong-lalo na nung wala pang pandemya, maliban po sa ating ginagawa na pagpuprosesyon, ano pa yung mahalagang sangkap na hindi nawawala sa ating kultura. Yun po ay sa pamamagitan ng napakaraming pagkain na ating handa sa bawat tahanan. Ang napakaraming pagkain na nakapatong sa ating hapagkainan. Kaya nga po yung iba mga kapatid, mangungutang at mangungutang, wag lang mapahiya sa mga bisita. Mangungutang at mangungutang, makapaghanda lamang ng marangya sa kanilang hapagkainan. Kaya nga po mga kapatid, yung iba naman na walang handa, ano ang kanilang ginagawa? Sinasara na lang yung kanilang bahay. Yung wala kang handa, wala kang mautangan, at tinignan mo yung bulsa mo, talagang may sakit. Bakit? Masakit ang bulsa mo, wala kang madukot. Kaya nga ang ginagawa ng iba, sinasara na lang ang pinto, sinasara na lang ang bintana, nagkukunwari na sila ay wala roon. Nagkukunwari na sila'y umalis. Kaya kapag ka nasa loob ng bahay, sinasabihin yung anak, "Anak, wag kang maglilikot,
huwag kang kakaluskos, baka malaman ng kapitbahay, nandito tayo, katukin tayo. At kapag kumatok sa atin, wala naman tayong handa, wala naman tayong ipapakain. Kaya matulog ka na lang, anak. Kaya ang ginagawa, maghapong tulog. Bakit? Sapagat ayaw tumanggap ng bisita, sapagat kapos sa maraming bagay, sapagat walang maiyahanda. Kaya nga po ipinipinid na lamang ang pinto at itinatrangka na lamang ang kanilang gate, ang kanilang tarangkahan. Kaya nga po mga kapatid, doon naman sa iba, nagkukunwari naman na sila ay may karamdaman. Kaya hindi makapaganda sapagat merong sakit. Kaya hindi makapaganda sapagat merong nararamdaman na hindi maganda. Kaya yung iba naman, hindi nakakatok, respeto na lang doon sa taong may sakit. Hindi na makikikain, respeto na lang sa gagastusin ng isang taong may sakit. Kaya nakakalusot yung iba. Samantalang meron namang iba, wala na ngang panghanda. Isinarado na nga lang ang bahay. Pero saan pupunta? Hindi naman mag-out of town. Ano gagawin ng iba? Yung walang panghanda, ang ginagawa, pumupunta doon sa mga may handa. Kaya yung iba, mga kapatid, ang ginagawa, samantalang ang iba nakikipista doon sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bahay. Kaya nga po, pumupunta para kumain at hindi naman makapagbalot pa ng pagkain. Kaya nga po yung iba, napakaraming kinakain. Laksa-laksa ang nakahanda. Napakarami ng nakahanda doon sa hapagkainan. Bundat na, hindi pa tumitigil. Kaya nga po ano nangyayari pagkatapos? Ika'y pipila ng matagal doon sa pagkain. Pagkatapos pumila sa pagkain, pagkatapos kumain, saan susunod na pipila? Susunod na pipila ay doon naman sa CR, sa comfort room. Pagkatapos pumila sa CR, dapat uuwi na. Pero mga kapatid, merong iba, hindi pa nasisiyahan. Kaya ang gagawin, matapos pumila sa CR, pipila na naman doon sa kainan. Kaya ang ginagawa, nagpo-food marathon. Yung po bang lahat na lang ng nasa pagkainan, gustong tikman. Kaya kapag ka nakita yung katabi, saan mo nakuha yan? Wala doon sa aking plato. Maiinggit pa yan, samantalang yung plato niya punong-puno na ng pagkain. Kaiinggitan pa yung katabi. Kaya makikipag-unahan pa para lang sa gayon, makuha niya yung hindi niya nakuha kanina. Kaya nga po ganyan yung iba, no? Talaga namang kain ng kain. Yung iba naman, mga kapatid, no? Ay yung po bang, yung iba sobra naman. Bakit? Abusado na. Nakita yung pisngi ng baboy. Ang kapal ng pisngi ng baboy. Tapos ang lutong-lutong ng pisngi ng baboy. Tandaan po natin, hindi lang ang baboy ang may malutong at makapal na pisngi. Pati ang tao kumisan, makapal din ang mukha. Nakakain na. Pagkatapos kumain, maglalabas pa sa kanyang bulsa ng supot para nang sa gayon, makapagbalot pa ng pagkain papauwi. Kaya nga po mga kapatid, tignan po ninyo, yung iba, wala nang ang kasiyahan, walang kabusugan, o yung iba naman, abusado lamang talaga. Kaya yung iba, tingnan po ninyo, napakalakas nang ang kakain. Yung iba naman, ayaw magtitira ng pagkain sa pagkainan ng kanilang kinakainan. Nakikikain ka na lang nang aabuso ka pa. Kaya nga po mga kapatid, ito nagpapaalala sa atin ng isang kasabihan nung araw pa, na tayong mga tao, hindi tayo hayop, tayong mga tao, na tayong mga tao, may kabusugan dapat tayo, na tayong mga tao, mas mataas ang dignidad natin kaysa sa mga hayop. Pero mga kapatid ko, minsan, para po bang merong kabaliktaran ang nangyayari sa atin. Kaya pinapaalala sa atin doon sa isang kasabihan sa Ingles, man eats in order to live. Kumakain ng tao para nang sa gayon, mabuhay tayo. Yung kabaliktaran po niyan, yung mga hayop, animal lives in order to eat. Yung ibang mga animal, yung ibang mga hayop, kaya lang nabubuhay para kumain ng kumain. Nakikita po natin yan. Tayo po'y mga tao, hindi tayo mga hayop. Inanyayahan ka na nga sa pista, huwag ka namang masyadong abusado. Inanyayahan ka na nga sa pista, huwag kang masyadong sugapa. Hindi ka hayop, tao ka. Ika'y nilalang ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito'y nagpapaalala rin sa atin na kung papaanong maraming handa sa iba't ibang tahanan, ang Diyos ay ganun din para sa atin.
Napaka-generous ng Diyos para sa atin. Mabait ang Diyos, sapagat hindi man tayo karapat-dapat, lahat tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon sa kanyang piging na inihanda. Inaanyayahan na tayo na pumasok sa kanyang kaharian. At sa kaharian ng Diyos, tayo makikisalo sa isang piging na hindi na magwawakas at makikisalo tayo ng buong kagalakan sapagkat sa wakas, kapiling na natin ang ating Panginoon. Hindi na tayo gagamit pa ng mga tanda, ng mga sagisag, ng mga simbolo sapagkat pagdating natin sa piling ng ating Panginoon, pagdating natin sa kanyang kaharian, makikita na natin at makakadaupang palad ng ganap ang ating Panginoon. Kaya nga po ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin. Dito pa lamang sa lupa, tayo dapat na maging karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga po, pangarapin natin na makapiling ang ating Panginoon sa kanyang kaharian pagdating ng panahon. Sa ating pong mabuting balita, ano yung ikalawa na aral na ibinibigay sa atin? Hindi lamang ang Diyos ay nag-aanyaya para sa lahat ng mga tao, kundi kuminsan, mga kapatid, nagkakaproblema sa ating mga tao. Bakit? Kasi ang Diyos palaging may kusang palo. Siya yung palaging nauuna na mag-anyaya sa atin. Pero yung mga tao, sa halip na tumugon, yung mga tao, sa halip na siya ay sumunod sa utos at kalooban ng ating Panginoon. Ano yung kadalasang ginagawa ng ibang mga tao? Napaka-indifferent. Hindi lamang direktang refusal, hindi lamang direktang pagtanggi ang ginagawa sa paanyaya ng Panginoon. Yung iba, indifferent. Ano yung indifferent? Yung po bang inanyayahan ka, wala-wala lang. Inanyayahan ka, wala kang pakialam. Inanyayahan ka, pero hindi mo pinapansin. Kaya pansinin po ninyo, sa ating pong mabuting balita, ang unang inanyayahan ng ating Panginoon ay yung mga tao doon sa Israel. Bakit? Kailangan merong pagmulan ang ating Panginoon. Kailangan meron siyang pagsimulan. Kasi tignan po ninyo, nung si Jesus ay nagkatawang tao, hindi naman natin po pwedeng sabing tunay naging tao siya kung siya'y lumitaw na lamang na parang bulalakaw. Kaya nga po ang ating Panginoon, nung nagkatawang tao, kinakailangan niya ang nanay na magluluwal sa kanya. Kinakailangan niya ang lugar, ang bansa, ang bayan, ang nayon kung saan siya iluluwal. Kinakailangan niya na meron siyang nationality dito sa bundong ibabaw. Kaya nga po, naging taong-tao ang ating Panginoon. Nagkataon, nung sinilang ang ating Panginoon, doon sa Israel sinilang. Kaya nga po si Jesus ay isang Hudyo sapagat nakabatay din sa relihiyon ng mga Hudyo yung kanilang bansa. Tingnan po ninyo, kung si Jesus lamang ay sinilang dito sa Pilipinas, di sana iba yung lengguwahe ng Biblia. Hindi na tayo mahihirapan. Bakit? Maiintindihan na natin, masusulat sana sa original na wika, sana sa wika natin masulat. At hindi naman, kikilalanin natin ang ating Panginoon bilang isang Pilipino. Nagkataon, hindi siya rito sinilang. Nagkataon, doon sa Israel sinilang. Kaya nga po ang ating Panginoon, doon nagsimula. Kaya nga po yung Israel, sila yung mga unang bayang pinili ng Diyos. Sila yung mga unang tao na dapat sana'y mabuting halimbawa, magiging mabuting huwaran para sa kanilang kapwa. Subalit mga kapatid, yung mga tao na ito, sila yung sinisimbolo sa ating mabuting balita na unang inanyayahan. Pero sila yung mga tumanggi. Nandiyan na yung Mesiyas, hindi nila tinanggap. Nandiyan na yung Mesiyas, pinatay pa nila. Nandiyan na yung Mesiyas, pero hindi pa sila sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sila yung mga unang inanyayahan, pero hindi nila pinansin, tinalikuran, tinanggihan pa. Samantalang meron namang iba, mga kapatid, hindi lang naging indifferent. Yung iba, inanyayahan na nga, hindi na nga pinansin. Inanyayahan na nga, nagdahilan pa. Inanyayahan na nga, nagmalaki pa. Inanyayahan na nga, minasama pa yung paanyaya nung nag-anyaya sa kanila. Kaya maging yung mga alipin, sinaktan, binugbog, pinatay. Kaya nga po, ito'y tumutukoy din sa kasaysayan ng ating kaligtasan na yung mga unang pinadala, sila man ay mga propeta. Anong inabot nila? Sila man ay nahirapan, sila man ay binugbog, sila man ay pinatay nang dahil sa mensahe na kanilang ipinapayag sa atin, na kanilang ipinapayag sa mga tao kung saan sila sinugo. Kaya nga po ang Diyos, mga kapatid, hindi nagsasawa na magpadala ng kanyang mga propeta. Hindi nagsasawa na mag-anyaya sa atin. Pero mga kapatid, ang nakalulungkot,
ay yung po bang marami sa mga tao bingi sa panawagan ng ating Panginoon, bingi sa paanyaya ng ating Panginoon. Yan po yung pinakamahirap at marahil nararanasan po ito ng mga magulang sa ating tahanan. Yung po bang kapag kayong anak mo, uutusan mo, mahirap sa isang taong gising yung nagtutulog-tulugan. Bakit? Kasi alam mo namang gising, pero nagtutulog-tulugan lang. Mahirap gisingin yung nagtutulog-tulugan. Ngayon din po naman, mahirap makarinig ang isang taong nagtetengang kawali. Mahirap makarinig ang isang taong nagbibingi-bingihan. Yung po bang narinig naman, pero hindi ka pinapansin. Narinig naman, pero pumasok sa kanang tenga, lumabas sa kabilang tenga. Kinakailangan mo pang suhulan yung anak mo para nang sa gayon sundin ka lang. Kaya tingnan po ninyo yung iba, no? Nabanggit ko na sa iba. Kapag inutusan mo yung anak mo, anak, bumili ka ng ganito doon sa tindahan. Hindi ka narinig. Lakasan mo pa, anak, bumili ka ng ganito doon sa tindahan. Ano isasagot sa iyo? Teka lang po, sandali lang po. Matapos ang isang oras, sasabihin mo ulit, anak, bumili ka ng ganito doon sa tindahan. Ang isasagot ulit sa iyo, teka lang po, sandali lang po. Isang oras na, yung sandali lang. Isang oras na, yung teka lang. Kaya tingnan doon ninyo, no? Nakakainis yung ganyan, no? Pero meron pong teknik dyan. Ano teknik dyan? Anak, bumili ka ng ganito doon sa tindahan. Ito ang pera, yung sukle sa iyo na. Saan pong tindahan, mama? Napakabilis ng anak mo. Napakabilis, napakatalas ng kanyang tenga. Narinig ka kagad. Bakit? May suhol. Kaya tingnan po ninyo yung iba, no? Mahirap makarinig yung nagbibingi-bingihan. Kapag ayaw, ayaw talaga, no? Kaya tignan po ninyo mga kapatid, no? Sa buhay po natin, ganyan-ganyan tayo kumisan. Sa ating ugnayan sa ating Panginoon. Yung po bang inaanyayahan ka ng Panginoon, pero napaka-indifferent mo. Inaanyayahan ka ng Panginoon, pero ang ginagawa natin, hindi natin pinapansin. Tinatalikuran pa natin ang Panginoon. Pero pansinin po ninyo, sa oras ng kagipitan, sa oras ng malapit na kamatayan, noon mo lamang naaalala ang ating Panginoon. Pero kapag ikay masaya, nakalimutan mong Diyos. Kapag ikaw ay sagada, hindi mo inaalala ang Diyos. Kapag ikaw ay nasa rurok ng kapangyarihan, hindi mo kinikilala ang Diyos. Pero kapag ikaw ay bumagsak, kapag ikay nanghina, kapag ikay nagkakasakit na, pag malapit ka ng mamatay, tsaka mo biglang naaalala ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, maraming mga tao, bingi. Nagiging malinaw lang ang kanilang tenga kapag ka sila ay hirap na. Bakit? Noon lamang nila naaalala ang tumawag sa ating Panginoon. Noon lamang nila pinakikinggan ang tinig, ang boses ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong mabuting balita, pinapayag sa atin, huwag sanang ganoon. Huwag tayong mawala ng utang na loob sa kagandang loob ng ating Panginoon. Sapagat ang Diyos ay mabuti para sa atin. Nagpapaalala pa nga ito mga kapatid para sa atin na sa isang kasabihan na minsan mas mainam pa nga yung ibang hayop kaysa sa atin. Bakit? Kasi yung ibang mga hayop, pag pinakain mo, pag binigyan mo, sanay tumanaw ng utang na loob. Samantalang tayo mga tao, araw-araw tumatanggap tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. Pero kapag tinawag tayo, nagbibingi-bingihan tayo. Araw-araw tumatanggap tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. Pero hindi tayo nagpapasalamat, wala ka pang utang na loob. Kaya tignan po ninyo yung ibang mga hayop, mas mainam pa sa atin. Ano po yung halimbawa? Alam po ninyo, merong kasabihan sa English na ito po yung pinapahayag. Feed a dog for 3 days, and the dog will remember you for 3 years. May alaga po kasi akong aso, mahilig ako sa aso. No? Pakanin mo ng 3 araw yung aso. Ang lakas po ng memorya ng aso. Hindi man sa kanyang paningin, kasi madali yun po unang pumapalya sa kanya, paningin. Pero yung aso po, matatandaan ka hindi dahil nakita ka lang. Matatandaan ka ng aso kasi narinig ang boses mo. Natatandaan po ng aso yan. Ano pa? Natatandaan ng aso, lalo tigit, yung amoy mo. Kaya pakanin mo siya ng 3 araw, sa 3 taon, matatandaan ka niya. Pagdating po sa tao, baliktad. Feed a dog for 3 days, and it will remember you for 3 years. Feed a man for 3 years, and he
will remember you for 3 days only. Pinakain mo ng matagal, sandali lang nakalimutan ka na. Walang pinagkaiba doon sa ibang mga anak. Pinasuso mo, pinakain mo, pinag-aral mo, dinamitan mo, binigyan mo ng magandang kinabukasan. Yung tatay, pawis at dugo ang kanyang puhunan, pero nung nagkatrabaho yung anak mo, nakalimutan ka na. Nung kumikita na yung anak mo, hindi ka na pinapansin. Nung kumikita na yung anak mo, kung magpadala ng pera sa'yo, parang namamalimos ka pa bilang isang magulang. Pinakain mo ng matagal, pero sa sandaling panahon, kinalimutan ka. Kaya nakakainis po yung ganyang anak. Nakakatuwa po yung anak na habang tumatanda ka, lalo kang inaalagaan. Bakit? Tumatanaw ng utang na loob. Habang tumatanda ka, lalo kang kinakalinga. Bakit? Sapagat yun ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, huwag sana tayong mawala ng utang na loob, lalo tigit sa ating Panginoon. Sapagat ang ating Panginoon, napaka-generous sa atin. Kung ang magulang nakapagbibigay ng higit-higit para sa kanilang anak, lalo tigit ang Diyos para sa atin. Sapagat binibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kanyang kaparaanan, ayon sa kanyang kapanahunan. Kaya matuto naman tayo na tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. At bilang panghuli, mga kapatid, yung pangatlong aral sa atin ng ating mabuting balita ay yung po bang nag-aanyaya ang ating Panginoon. Ano naman ang ating tugon sa ating Panginoon? We must respond in faith to God's invitation. Magkaroon tayo ng pagtugon ng may ganap na pananampalataya. Kaya nga po sa ating pong gospel reading, kung pinakinggan po nating mabuti, hindi po ba kayo nagtataka na yung pong una, inanyayahan yung mga imbitado, hindi nagpunta. Ano sabi ng hari doon sa kanyang mga alipin? Pumunta kayo sa mga sulok-sulok, pumunta kayo kung saan-saan. Lahat ng makita ninyo, anyayahan ninyo. Kaya lahat ng inanyayahan, masama o mabuti, yon ang pumuno doon sa bulwagang pangkasalan. Isipin po ninyo, lahat nandoon, lahat na puno. Hindi man imbitado nung una, pero lahat nakapasok. Pero yung hari, nakakita ng isang tao na hindi nakasuot ng damit pangkasalan. Makikikain lang. Kailangan ba nakapustura ka pa? Makikikain lang, kinakailangan ba ang suot mo parang sa abay? Hindi ka naman kasama sa abay. Makikikain lang ang suot mo para bang ikaw ba yung ninong? Hindi. Pero bakit siya ginawa sabi ng hari sa kanya, igapos siya sa kanyang kamay at paa. Itapon siya sa kadiliman sa labas. Magngangalit ang kanyang ngipin at mananangin siya sa labas. Napaka-harsh naman nung hari. Napakasungit naman ng hari. Napakalupit naman ng hari na ito. Inanyayahan mo, hindi lang nakasuot ng damit pangkasalan, pinalayas mo na, pinatali mo pa, pinatapon mo pa. Pero mga kapatid, ano po ibig sabihin ito sa atin? Hindi po yung damit lamang ang importante roon. Ang tinutukoy po sa atin, bagamat ang kingdom ng Diyos ay para sa lahat, bagamat ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat sa atin, pero meron pong requirement. At ano po yun? We must be worthy. Maging karapat dapat din tayo sa paanyaya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay matino na, mas magpakatino ka. Pero kung ikaw ay matino, huwag ka sanang maging self-righteous. Ano po yung self-righteous? Yung po bang ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang ang matino, lahat sila'y hindi. Yung po bang ikaw lang ang matino, pero sa katunayan, nagbabait-baitan ka lang. Alam niyo po ba kung saan napupunta yung mga nagbabait-baitan? Yung nagbabait-baitan, kunyari lang yan na mabait. Saan napupunta yung nagbabait-baitan? Sa langit ba? Hindi. Saan? Sa langit-langitan. Kunyari, napunta ka rin sa langit. Hindi naman. Bakit? Nagkukunyari ka lang mabait. Hindi ka rin mapupunta ron. Bakit? Kulang ka sa kabaitan. Niloloko mo lang ang sarili mo. Niloloko mo lang ang kapwa mo. Kaya nga po mga kapatid, ano sabi sa atin? Huwag sanang ganoon, no? Kaya nga ang sabi sa atin, maging karapat dapat tayo. Kaya kung tayo naman po ay makasalanan, ano dapat natin gawin? Magbagong buhay ka. Hindi porket maawain ang Diyos. Hindi porket mahabagin ng Diyos. Tatanggapin ka na lang kahit hindi ka nagbabagong buhay. Ang requirement, maging worthy ka. Maging karapat dapat ka. Kaya nga po sa langit, hindi po pwede ang paggawa ng kasalanan. Kaya nga dito pa lamang sa lupa,
pinagsisisihan na natin yung ating mga kasalanan. Nang sa gayon, makapasok tayo sa pintuan ng langit, makasama natin ang ating Panginoon, makisalo tayo sa walang hanggang piging, at magkaroon tayo ng ligayang pangmagpakailanman. At alam po ninyo mga kapatid, pagdating po natin sa kabilang buhay, pagdating natin sa karya ng ating Panginoon, kung tayo nagnanais na maging karapat-dapat na makapasok doon, pag tayo nakapasok ng tuluyan, may 3 po na sorpresa na nag-aabang sa atin. Ngayon, mga kapatid, bago kayo magpunta roon, i-reveal ko na, no? Kaysa naman sa nagpunta kayo roon, babalik kayo rito, pag bumalik kayo rito, takbuhan na tayo. No? Mahirap yan, no? Kung nandun kayo, doon na lang kayo, no? Huwag na kayong babalik, no? Hindi naman kayo babalik na talaga, no? Ano po yung 3 sekreto ng langit? Yung po bang pagdating mo sa langit, ano yung unang sekreto? Ano yung makitatagpuan mo sa karya ng Panginoon? Pag nasa langit ka na, ang unang-unang sikreto ay yung po bang hahanapin mo yung mga tao ine-expect mo ay nasa langit pero wala pala sa langit. Baka mamaya yung isa sa atin makapunta ng langit. Pagdating sa langit, hinahanap, nasan po rito si Father Anthony? Wala! Bakit? Alam ng Diyos kung ano nilalaman ng puso natin. Baka yung tinitignan mo, akala mo ang bait-bait. Yung pala pag nakatalikod, ang sama-sama pala. Yung tinitignan mo, ito huwaran nito. Yung pala kapag nakatalikod, iba ginagawa. Akala mo, napakatino nito. Yung pala kapag hindi nakikita, napakasama pala ng ugali. Ang Diyos lamang nakakaalam ng kalooban ng bawat isa sa atin. Ang makapag-uusga lamang sa atin, ang Diyos lamang. Bakit? Alam ng Diyos kung anong nilalaman ng puso natin. Ganyan po naman, mga kapatid, ano? Yung pangalawang sikreto ng langit ay ano po yun? Yung po bang nung una, hinahanap mo, yung mga taong ine-expect mo ay naroon, pero wala roon. Yung ikalawang sikreto ng langit, yung pagdating mo roon, ay makita mo, yung mga taong hindi mo ine-expect, ay naroon. Ang sama-sama nito, bakit nasa langit ito? Ang sama na ugali nito, ang sungit nito, daldalera to, chismosa ito, mas malakas pa sa wifi ang sagap nito sa pakikipagchismisa. Bakit nasa langit ito? Kaya tingnan po rin yung mga kapatid, no? Di tayo makakausgi. Bakit? Kasi baka mamaya, bago siya namatay, bago siya nalagutan ng baka mamaya, nakapagsisi siya. Kaya po pwede na yung tao na ito maging karapat-dapat sa langit. At ano po yung panghuli na dapat nating tandaan? Kung yung una, ang sabi sa atin, yung ine-expect mo, ay hindi mo makikita roon. Yung ikalawa, na sekreto ng langit, yung hindi mo ine-expect na naroon, ay bakit naroon? Kasi nakapagsisi, baka pinagbigyan ng Diyos, pinatawad ng Diyos sa huling sandali ng buhay niya, nakapaghingi ng tawad sa Panginoon, kaya binigyan ng panibagong tsansa. Ano po yung panghuli? Yung pong panghuling sekreto ng langit, ay yung po bang pagdating mo sa langit, magugulat ka. Tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa kaliwa, magugulat ka na lamang. Bakit ka nakapasok sa langit? Bakit ka nasa langit? Nasa kabila ng kahinaan mo, sa kabila ng kakulangan mo, sa kabila ng kasalanan mo, pinagindapat ka na pumasok sa langit. At anong dahilan? Kasi yung maliit mong pagsusumikap na magbagong buhay, yung maliit mong pagsusumikap na yung sarili mo ay iayon sa kalooban ng ating Panginoon. Yung pala'y kinalugdan ng ating Panginoon, kinahabagan ka, kinawang ka, kaya pinagindapat ka na makapasok sa kariyan ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, huwag na nating antayin pa yung pagdating ng kabinang buhay para tayo makasigurado na makapapasok sa langit. Dito pa labang sa lupa, sundin na natin ang kalooban ng ating Panginoon. Mamuhay tayo ayon sa kanyang kariyan, nang sa gayon, pagdating natin sa kariyan ng ating Panginoon, para lamang tayong lumipat mula sa isang pintuan patungo sa panibagong kwarto, sapagat tayo nagsasabuhay na dito pa lamang sa lupa ng ninanais ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat ng mga naririto, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon sa langit na tunay nating tahanan, tumugon tayo na may pananampalataya, at hindi naman pagpunta natin sa langit na ito, makita natin ang kagandang loob ng ating Panginoon, at tumanaw tayo ng utang na loob at magpasalamat tayo sa ating Panginoon na nagpapagindapat sa atin na tanggapin sa kanyang kariyan. Magsitayo pong lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, subilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at tinilibing. Muli siyang nabuhay sa katong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at dumuklok sa kanan ng may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolik at Apostolika, ngayon sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo ng buong pagtitiwala sa abang mapagmahal sapagkat kanyang ibinibigay ang lahat ng mabuti para sa atin. Kaya't ating pong sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa simbahan sa Pilipinas, upang ipahayag nito sa mga kalapit bansa ang paanyaya ng Panginoon na mapabilang sa kanyang kaharian, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan at sa mga mangangalakal, upang magtulungan sila na pawiin ang kagutuman at sikaping maibahagi sa lahat ang yaman ng daigdig, lalo na ngayong panahon ng COVID-19, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga nagsasaya at mga nalulumbay, sa mga tumatawa at lumuluha, sa mga mayaman at mahirap, upang lahat ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon at maranasan ang kagalakan ng mabuting balita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating mga kapatid na katutubo, lalo na ang mga dumagat, upang maging bahagi sila sa pag-unlad ng ating bansa at makamit nila ang karapatan bilang mamamayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang banal na Eukaristiya ay magdulot sa atin ng lakas, lalo na ngayong panahon ng COVID-19, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Para sa mga yumao, upang makasalo sila sa walang hanggang piging, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panambitan. Amang maibigin, dinggin ang aming panalangin at tulungan kaming makatugon ang may kagalakan sa iyong panawagan na makibahagi kami sa iyong karian. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ng buhay, ng ay mabanal
Manalangin kayo mga kapatid, pang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginanap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalatian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw nang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa lahat. Ang sugo mong anak ay naging di na ibas sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang gili mong anak, at kami itong hayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ang iyong kasiyat ng iyong pagtingin na aming winaksi nung ikay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng mga hukbo napupuno ang langita, ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Kanya tayo nakasalanan. Kristi somos, tayo'y kay Kristo. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay pagkat niyakap niya. Sa Kanya tayo nakasalalay. Kristi somos, tayo'y kay Kristo. Baka tayo'y nagiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Kristi somos, Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating dasalin ang Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay.
Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo, Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inilulug namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami gawin mong makasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumairin, at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong naglayang kapayapaan, isa buhay ang diwa ng ating pinagsalo.